Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:19 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa mga nangyayari dyan sa Senado kahapon o kagabi, pero tinulugan ko na kasi nga useless. Napupuyat ako hanggang natulog ako mag-aalas 12 na ng gabi. Pero wala naman ano. Ang title ko po ngayon ay sari-sari po ang topic natin. Bali tatlo ito yung una, ang sabi ni Pia, when 13 is 12. Pero ni-replace ko 12 is not 13. Parang ganun ang ibig nilang sabihin At saka yung pangalawa, yung sinabi naman ni Marcolita bago mag-meeting dyan sa session hall, huwag daw tayong kukurap. Huwag kukurap. Ayan At itong pangatlo, yung meeting dyan sa session hall. Tatlo yung tatalakayin ko, mga kababayan, mga minamahal. Sige, umpisahan na natin, di ba? Umpisahan na natin. Okay. When is 13, 12? Yun 12 is not 13. Ngayon ang sabi niya kasi ay when Adi, anong time? Yan ang tinatanong niya. Sasagutin po natin yan. At pag palit-palitin natin yung 12 at saka 13, basta maintindihan naman natin yan Ngayon, sige, punta na tayo dun sa 13 sila, 13 sila. Ngayon, kasi ang tanong niya, when Ngayon, nung nag-skip si Bato, naging 12 sila. So, yung 13 naging 12. Hindi ba? At idadagdag ko pa, yung 12 nila, nung ikinulong si Jinggoy, naging 11. At nung bumaliktad si Chis Escudero ay nag-change ng mind, ay naging ilan na lang sila? Naging silang 10. Hindi ba? Yung natira, ulitin natin 13 minus 1. Si Bato, kasi nag-iskapo. Wala atang 2 araw dyan sa Senado Nag-iskapo na. Yung 13 nila, naging 12. Tapos susunod doon, yung 12 nila, nung dinakip si Jinggoy, naging 11. Hindi ba? After a while, nung nagbalik loob si Kwan nagpalit ng kanyang kaisipan siguro kung ano man ang tawag dyan, bumaliktad, si Chis Escudero, bumaliktad, ay naging 10 na lang sila. Kaya, yan ang sagot ko. When is 13, 12? Ay umabot nga kayo ng 10 Ngayon ay gagamitin naman natin sa kabila, hindi ba? Yung 11 naman na grupo nila Soto ay nung bumaliktad si Chis Escudero, naging 12. Ganun po hindi ba? Naging 12. Yan po ang kasagutan dyan. Hindi ba? Ako ay natatawa na lang sige, at
puntahan natin yung yung Bible verse para patunayan ko na wala yan. Una-una, changing yan or continuing change of mind yan Kaya hindi mo pwedeng sabihin na when. Ay kung nagpalit ka ng kung nagpalit ng kaisipan ay hindi naman forever yan, hindi ba? Politika po yan may narinig lang yan na kakaiba. Nagbabago ng isip yan hindi ba? At normal po sa tao yan. Hindi ba? Pag nakarinig ka ng hindi maganda, nagbabago ang isip mo. Hindi ba? Example, halimbawa, kilala mo si John, hindi ba? Kilala mo si John. Si John, nakapit bahay mo. Ngayon, may nagtatanong sa'yo, kilala mo ba si John? Oo. Sasabihin mong ganun Oo. Ayan ang bahay niya. Kapit bahay ko yan si John. Ay pero kung may dumating sa iyong balita na sinasabi ni John ay ikaw daw ay pangit. Pangit ka, sabi ni John. Ay ngayon kung may magtanong sa iyo na estranghero, may magtanong sa iyo ulit, kilala mo ba si John? Hindi ko kilala yan. Ganun hindi ba? Madaling magbago po naaapektuhan dahil sa mga balita. Kaya yung kanya na when is 12, 13 o vice versa, when is 13, 12 is 12, ay ayan ang kasagutan dyan. Sige, punta na tayo sa Bible verse na mismong Diyos ang bilang sa mag-asawa. Marriage po ito marriage. Ang bilang sa mag-asawa, bagamat sila ay dalawa, sila ay nagiging isa. Ayan po, hindi ba? Ay hindi po ako nagsalita niyan. Ang Diyos po nagsalita niyan. Basahin po natin. At ito ay ang daming sumulat nito. Ang dami. At hanggang kay Paul. Pero ang sabi ni Paul ay iba naman ang dinidescribe niya. Pero nagsimula yan sa marriage. At si Jesus Christ, inulit yan itong Genesis chapter 2, verse 24. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ang bilang ng Panginoon sa mag-asawa is one flesh. Ayan po, hindi ba? Yung dalawa, bagamat sila ay dalawa, ay inisa-isa po hindi ba? A man shall leave his father and his mother. Iiwanan daw yung mga magulang and be united. Dito kasi, united ba? Join. Parehas lang yun. Be united to his wife or join to his wife parang sasanib siya sa kanyang asawa. Hindi ba? And the two, and the two shall become one place. Wala palang and the two. And they, hindi ba? Di dalawa sila, hindi ba? And they shall become one place. Sa Panginoon po yan at I am talking about marriage. Pero, nangyayari ba yan? Ay hindi Kasi may kalaguyo, hindi ba? Kaya hindi pwede na sila ay magiging one place. Yung tatlo sila, hindi. The two lang, the two shall become one place. Ngayon, ay nangyayari ba yan? Ay opo, nangyayari po. Na yung okay, bakit sila one place? Ganito po yan Lahat ng pakay nila, lahat ng plano nila, lahat ng mga sinasabi nila halos iisa. Opo, halos iisa na. Magawa sila ng bahay, magdinegosyo sila, ilan ang anak nila, iisa na ang purpose nila. Maaring ganun yan, pero kaya kung hindi ba sa konstitusyon natin, hindi ba, yung congressman, bawal na tatanggap ng ng gift o ng pira, hindi ba? O bawal mangontrata. Sabihin na natin
indirectly or directly. Ngayon, yung professor ko po sa college noon, nung kinuha ko yung constitution sa Piatti University, si Atty. Binyas po nagturo sa amin, ay tinatanong niya kami, ano ba yung indirectly at saka indirectly? Ayan kanya, yung asawa mo, hindi pwede mangontrata. Sabi niya, kasi iisa kayo eh. Oh, hindi pwedeng tatanggap ng mga gift yung asawa mo. Pero ay kung minsan nga hindi naman asawa ang tumatanggap kung hindi yung dami o yung kabit, hindi ba? Pati kabit may pira na rin, hindi ba? Yun ang sinasabi na indirectly. Ang sabi ng profesor namin na attorney galing ng UP, Atty. Binyas, Ilocano. Ay yun, kaya nga ay and the two shall become one place. Yun po ang bilang ng Panginoon. Pero halos hindi naman nangyayari dyan Kasi lahat naman sila may mayroong yung marital infidelity. Kaya nga ang Diyos po kinasusuklaman ng Diyos yung mga tao na hindi faithful. Kinasusuklaman niya yan. At pagdating dito kay Paul, ano ba ang nangyayari yung isang tao na nakipag-isang dibdib o nakipagkasundo kay Kristo? Yun po yun ang tinatalakay po At yun po ang New Testament. Ang sino bang tao makipag-isa kay Kristo, siya ay isang bago ng nilalang. Ang lahat ay lumipas na, narito ang lahat ay bago na. Ayan po ang nakasulat sa Biblia, Pero pinaliwanag po yan ni Paul. Pinaliwanag niya na yung relationship in between yung mananampalataya at saka kay Kristo, kasi makipag-isa kasi hindi ka maliligtas kung hindi ka nakipag-isa o hindi ka nakipagkasundo. Covenant po yan At individual po yan. Hindi yung umaating ka lang sa simbahan, hindi po yun. Covenant po yan. Na ako, Panginoon, ay tulungan mo ako, hindi ko kaya ito, pero ay kung tutulungan mo ako, ay maaalis na sa akin yung mga pangangalo niya na yan. Yun po covenant po yan Ay kung wala kang ganun, ay simple kung makakita ka ng bata, hindi ba? Medyo may itsura, hindi ba? O sekretarya, o ano man yan, o driver, hindi ba? O katulong, ay simple makuwang ka matitempt ka Pero kung nakipagkasundo ka kay Kristo, makuha mo yan, malalabanan mo yan, pati ang mga pagtanggap ng mga suhol. Opo. Ngayon, balikan natin. Ang sabi ni Paul ay yung taong ligtas at saka si Kristo ay parang marriage yan, sabi niya. The two shall become one place. Ayan po, marriage. Pero ang sabi niya, ay kasi nga sa marriage, hindi naman natutupad yan Sa marriage, bihira po. Kalimitan pa dyan, katulad nung anak ni Pantaleon Alvarez, hindi ba? Yung anak niya, nag-complain Bakit? Ay pinagawan ng bahay yung kabit Mansion over the hilltop, hindi ba? Nagpagawa ka niya yan, yung tatay ko, at ibinigay doon sa taga Cebu ata yung ibinahay doon na beauty queen daw. Ayan po hindi ba? Ngayon ito, sinasabi ko lang ito para maintindihan natin. Ang sabi ni Paul, yung tao na ligtas at saka si Kristo ay parang marriage yan. The two shall become one place. Pero I am speaking of si Kristo at saka yung church. Yun po Kaya binanggit niya ulit. Pero nga ay makatotohanan po yun, hindi ba? Kasi sa marriage ng tao, bihira ang faithful. Bihira. Pinapatay nga yung iba Hindi ba? Kung nakakita ng bata, lalasunin na yung yung matanda hindi ba? O kaya unti-unting papatayin. Ayan po, marriage po yan ayan po kaya nga kinasusuklaman ng Diyos ang unfaithful. Kahit saan yan, kahit na sa kasunduan, kahit na
agreement ng dalawang tao. Pag hindi ka naging faithful dyan, kawawa ka sa Diyos. O, pag hindi mo sinusunod yung kasunduan nyo, tumingin po kayo ng mga tao na ganun, na nakipag-agreement, katulad dyan si Alan Peter Cayetano, nakipag-agreement siya, o ako ang custody dyan, ako ang hahawak dyan, o, ay pinalaya niya, dahil ang sabi niya, wala namang kanyang wala namang kanyang court order o, ayan na, di ba? Kawawa yung ganyang mga tao. Opo, kasi ang nakasulat sa Biblia ay pero ito ang nilalakad dito ni Paul, nakipagkasundo ang Diyos sa inyo o nakipagkasundo sa atin na ano yon, na a virgin shall conceive and bear a son. O si Jesus Christ nga ay ang sabi ni Paul ay kung ang tao kanya ay nakipagkasundo yan ay at nag-agree na o na-ratify na, ay kailangan sundin na yan at wala nang addition, wala nang subtraction. At saka susundin mo yan. Ay how much more kanya, ang sinasabi niya, how much more kung ang nakipagkasundo kay Abraham ay ang Diyos. Hindi ba? Yun ang sinasabi ni Paul. Alisan na po natin yan, yung 13 ay magiging 12 talaga yan. O magiging 11 o magiging 10. Ay, bakit naman kahit naman na grade school naiintindihan yan. Continuing po yan Kasi ang tanong niya, when? Hindi ba? Ay ang masasabi lang dyan ay until it is over. Hindi ba? It is not yet over. Yan po hindi ba? Ay naganap na. Hindi ba? Naganap na. Nag-iskapo na si Kwan. Nag-iskapo na si Kwan. Adi yung 13, wala na yun. Naging 12 na. It is not yet over until it is over. Hindi ba? Ay, over na nga Ayaw na nga humarap Nagtago na Kaya yung 13 nyo, naging 12. Kung sasagutin natin ng talagang malinaw, hindi ba? Kasi nga, when ang tanong niya may oras. Tumakbo na ba si Kwan? Nagtatago na nga Di ba? Nakulong na ba si Jinggoy? Adi naging 11 na naman sila, di ba? Ay, nako. Alisan na natin yan. Ngayon, ito, punta tayo dito kay Marcolita. Huwag daw kukurap. Ang sabi ni Marcolita, abangan daw yung mangyayari dyan sa session hall. Ang sabi niya. Ay, ang sabi ko naman doon sa mga comment ko, sa, mga kababayan, mga minamahal, doon sa YouTube, ay bakit hindi kukurap? Ay, dahil dyan sa nangyari na napalitan na si Alan Peter Cayetano kako, the people can sleep soundly tonight, sabi ko. Makakatulog lang ng mahimbing dahil napalitan na si Cayetano. Pero habang hindi napalitan yan, ay ang tao hindi makatulog Hindi ba? Pero ngayon, dahil napalitan na siya, the people will sleep soundly. Ang ibig sabihin, mapayapa na matutulog. Ay bakit ang sabi ni Kwan ay huwag daw kukurap? Anong pakialam namin dyan sa Kwan? Dyan sa meeting nyo dyan? Ang tinitingnan lang po namin dyan, yung 2 o 3 sentence ng witness. Pag nakapaglabas na yan sa bunganga ng mga sentence nila, makikita namin kung nagsisinungaling yan o hindi. Ay lalo na ganyan, wala namang cross-examination nagsalita lang sila. Ay ano po ang sabi ng Panginoon? No man shall be put to death without the testimony of 2 or 3 witnesses. Ay siya lang, halimbawa, sila lang ang nagtestimony dyan. Ay sino pa ang magtestimony? Wala na O kaya, kung hindi sila mag-cross-examine, hindi ba? Wala At halatado po na mga nagsisinungaling yan. Kaya, hayaan na lang natin sila. Kung ganyan ang style nila, hayaan na lang natin. Pero nga, ang Biblia po sinasabi, only one witness, with the testimony of only one witness, yan, mga marin sila. Kahit na
kahit na 18 ata sila yan, ay iisa naman ang sinasabi nila kailangan nila may backup. May backup na magtitestify din sa kanila. Ganun yan. Ano yun? Ay maari yung pinagbigyan nila. O maari yung katulong doon na humarap sa kanila, hindi ba? O maari yung gwardiya na nagpapasok sa kanila sa subdivision. Ganun po yan. O kaya ay mga corroborating evidences. Kailangan yon. Ay hindi pwede yan na mag-testify lang sila. Hindi pwede yan. Pero nga ay hayaan na lang natin sila. Hindi naman paniniwalaan po ng tao Kung sila lang, hindi ba? O kung sila lang, hindi maniniwala ang tao. O ay yun nga Alan was defeated, kaya ang tao ay can sleep soundly tonight. O wala na, ang dami nang nagagalit yan kay Alan Peter O sige, punta ngayon tayo dito sa Proverbs 4:6. For they do not sleep unless they have done evil, and their sleep is taken away unless they make someone fall. Ayan po nakasulat. Pinili ko po ito kasi nga ay tayo na nakita na natin na napalitan na si Alan Peter Cayetano, ay makakatulog na tayo makakatulog na tayo. Bakit? Ay safety na Hindi ba? Pero sila ay hindi sila makatulog yan. Bakit? Ay gusto nilang gagawa na naman ng evil. Ayan nga, magdadala na naman sila ng kung sino mga witness dyan at kunyari i-interviewin, pero nagsasanga-sanga ang mga sinasabi. Hindi magtugma. Ay simple ay kung gawa-gawa mo lang yan, di ba? Kung gawa-gawa lang po ay talagang hindi magtutugma Ayan po Ngayon ay meeting sa Session Hall. Pinisinta nila 18 Marines. Ayan nga po ang susunod na tatalakayin ko. Hayaan na lang po natin sila. Alam naman natin kumilatis. Alam natin ako, pakinggan ko lang yung mga kung nabubulol o nauutal o ayaw lumabas ng salita. Ang ibig sabihin niya nagsisinungaling yan. Parang ganun sa mga priso. Yung mga priso na dinala sa Kongreso, sa lower house, doon dinala at nag-testify against Dilima. Tinignan ko ay, wala ka ko yan, mga nagsisinungaling yan. Ayaw lumabas sa bibig. The word cannot pass through their throat. Kaya nga sa ilong na lang sa ilong lumalabas. Kasi nga alam nila kasalanan. Alam nila na yung sinasabi nila ay kalukuhan lang. Ayan po, ang makikita natin dyan sa 18 Marines na yan, hindi ba? Ay wala hindi pa nga kinu-cross examine Nauutal na o kaya ay nag-hesitate na. Panay nga ang salo ni Marcolita, hindi ba? Panay, parang kwan na siya na ang naglalagay ng mga words doon sa mga witnesses. Marcolita is putting words to their mouth. Ayan po ang nakikita ko dyan. Pero wag na po tayong mag-alala dyan. Wag nating intindihin yan. Bakit? Ay ito nga Hebrew 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and exposed before the eyes of Him to whom we must give account. Ayan po nakasulat. Kaya hindi ako natatakot dyan. Bakit? Ay may Diyos na alam yan Ngayon, paparusahan sila yan. Hindi ba? Gagawa sila ng mga kwento-kwento na ganyan. Gagawa sila ng mga kasinungalingan. Ay nakikita po ng Diyos yan ay balang araw ay sisingilin sila dyan. Parang ganun sa yung mga priso na nag-testify against Dilima, nag-recant sila, kasama na rin si Ragos. Kasi nga, may Diyos haharap sila sa Diyos Hindi ba? Ay katulad ng ganyan, namatay na si Ragos.
ay kung nakamatayan niya na hindi siya nag-recant, adi malaking kasalanan po yun. Malaking kasalanan. Lalo na kung halimbawa man na nabulok talaga, sabi ay pero halos mag 7 years po kasalanan na po talaga yun Yan nga lang ibilanggo ka, 1-2 araw, ang sakit na yan hindi ba? Ay yun halos mag 7 years po Yan po ang sinasabi ko dito. Kaya ito mga Marines na ito ay na sinungko, hindi ba? Na inassemble ni Marcolita ata yan ay wala yan. Wala yan Basta manalig po tayo sa Panginoon na alam niya yan, nakikita niya yan at paparusahan niya yan. Of him to whom we must give account. Ayan po O sige po mga kababayan, mga minamahal at dalangin ko po bago po ako mag-umpisa ay sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.